Today I filed a case of inciting to sedition in relation to the cybercrime law. Versus kanino po? Versus kay Clemente Enrique alias Captain Dado, more popularly known as Captain Dado. Specifically, ano po yung mga nagawa po niya para sa kasong ito? Actually marami, kaya nandito sa complaint affidavit ko, napakaraming instance na calling for sedition against the government. And even during the time when I was the regional director of Davao, during the Hunt for Kibuloy, siya yung nanawagan na ang lahat ng mga pulis at sundalo ay sumurrender sa local government na naka-unload ang mga baril, naka-point downwards at i-abandona na ang trabahong inuutos ko at ginagawa namin. Inciting to sedition, si Presidente po ba ay binabanggit niya at kasama po dyan sa nabanggit? Kasama sa kanya mga binabanggit at pinabababa at gusto niyang pabagsakin ng gobyerno. So, you know, in a democracy, lahat naman may karapatan na mag-express ng kanilang mga hinaing. That's the beauty of democracy. Pwede kang mag-express na yung opinion. However, there are limitations. It should be made within the bounds of the law. Kaya sa ngayon, ang response natin dyan sa ating mga nakakitang paglabag ay file lang natin sa DOJ so that they will have their day in court. They can make their counter affidavit, give their counter affidavit sa ating DOJ at pag ma-resolve na at ilagay, iangat sa korte sa paglilitis, they can have their day in court. Sir, as CIDG as an office or personal po ito? I'm representing myself in many instances at kasama rin ito sa aking pagiging chief ng CID. Okay, sir, just to elaborate, ano yung mga instances po, specific instances, mga instances, occurrences, itong si Captain Dado? Yan, napakarami. Gaya ng mga sinabi ko. Medyo shocking. Yeah, like, yung unang isa sa mga instances na sinabi niya, yung i-abandon namin ang pag-implement ng warrant of arrest kay Kibuloy before. At ngayon naman, he is calling for the armed forces and the PNP to abandon this government and topple it, to withdraw the support, which is foul naman yan. Hindi naman yan tama. Sir, yung identity ng tao, have you identified where he is? Paano yung process nito? Well, may mga known addresses na kaming kuha, isinite na namin sa kanyang sa complaint against him. At tingnan na lang natin pag nag-submit siya ng counter affidavit ko. Sir, for the record, anong yung YouTube niya, account, yung tinitingnan ninyo? Actually, maraming YouTube account ang ginagamit niya. At may mga nagre-reshare at mga nag-host din ng kanyang vlog. So yung resharing, at yung mga nag-reshare, sabi ito hindi. Tinitingnan natin dahil tinitingnan natin, kaaralan natin, may DC-20 pa naman, case build-up naman sa ibang mga sites na ibang may-ari. So parang warning, sir? Hindi naman warning. They can do it. Hindi natin nire-repress, hindi natin dinidiscourage, hindi natin sinusuppress ang pag-express ng opinion kahit kontra pa yan sa posisyon ng gobyerno. Ang sinasabi lang natin is that it should be done within the bounds of the law. Sir, yung pagiging ano ba niya, dating sundalo, may factor din ba yun? Kasi you could have just dismissed his statements, pero yun nga, malaki ba yung influensya rin niya? Mabigat ba yung ganong posisyon? Well, una, hindi naman natin tinitingnan sana ang pagiging sundalo niya. Pero siya mismo ang nagsasabi. Nagbe-beret pa nga yan habang nagsasalita. So, I just know, if the unit who owns the beret will actually sanction what he is doing. So, kaya nadadamay talaga. Inevitable na madadamay. Yung dating yan yun. Establish yun, sir? Yan na talagang sandali. Yeah, dati sundalo. And sinasabi niya na retired siya, although na-find out natin na nag-resign. Maaga, sir, ano? Mga ilang gano'ng katagal? Kapitan lang naman ang inabot niya na rangge. Magandang araw mga kaibigan. Ito, may nagpadala sa akin ng post ng ABS-CBN News. Bago lang na i-post, 48 minutes ago. Basahin ko CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre files inciting to sedition complaint versus ex-Army Captain Clemente Dado Enrique at the Department of Justice.
the complaint stemmed from Enrique's anti-government statements online through his YouTube channel, Pinoy Survivor, via Adrian Ayalin, ABS-CBN News. So, ito po, ayan o, may picture si General Torre. So, hawak-hawak niya yung complaint sheet ba ang tawag niyan. So, salamat sa kaibigan ko na nagpadala nitong para ma-update. So, tinignan ko, ano ba itong inciting to sedition? So, ito sa Google, inciting to sedition, yung penalty, ano? The penalty of prison correctional in its maximum period and a fine not exceeding 400,000 pesos shall be imposed upon any person who, without taking any direct part in the crime of sedition, should incite others to the accomplishment of any of the acts which constitute sedition. So, inciting yung parang nag-i-encourage. So, iba naman yung actual na nag-participate sa sedition. So, what does inciting to sedition mean? Sedition is the illegal act of inciting people to resist or rebel against the government in power. It is what the southern states, What does inciting to sedition means? The incitement to commit sedition may be done through speeches, writings, drama, or emblems. While the crime of rebellion has been characterized by the Supreme Court in several cases as a political crime, the court said that sedition may or may not be of a political stature. So, yun po ang inciting to sedition. What is the penalty to inciting to sedition? Ito na nga, yung binasa ko na kanina, correctional, prison correctional. So, dito sa Pilipinas, ang sedition is nakapaloob sa provisions of revised penal code, Article 139. Sedition is a crime committed by the persons who rise publicly and tumultuously in order to attain by force, intimidation, or other means outside legal methods any of the following. So, ayan po ang update. So, kay Pinoy Survivor, Captain Enrique Dado, yun na nga, nagsimula lang siya as vlogger, mga mag 2 years na siguro. Ang una niyang is more on yung personal experiences niya sa military. Scout Ranger trained, hindi lang Philippine Army na Scout Ranger, pati na rin yung US Army Ranger Course. Yan ang natapos ni Captain Enrique Dado. Siya po ang baron ng PMA Class of 83. Ang baron, yun yung pinakamataas, yung highest ranking cadet ng PMA Class of 83. Siya po yung commander, corps commander, yung nagko-command kung nakapanood kayo ng parada ng kadete every Saturday. Yung pinakamataas na kadete na nagbibigay ng command, nagdadala ng parada, yun po ang baron. Okay, so bakit maagang umalis sa serbisyo si Captain Enrique Dado? Hindi siya retired, hindi siya resign, basta lang resign pala. Ito, dahil sa prinsipyo, bakit siya maagang umalis sa serbisyo?
Noong panahon ng Cory administration, nagkaroon po ng series of kudita. I think siyam na beses ata nagkudita. At yung isa sa mga kudita, yung sa Makati incident, yung ang mga Scout Rangers lumusob sa Metro Manila at later on inoccupy nila ang mga high-rise buildings sa Makati Commercial District. So tumagal yung labanan ng I think isang linggo kasi itong mga Army Scout Rangers, sila yung pinakamatinik na sundalo ng Philippine Army. Mga karamihan nito, mga sharpshooter. So, inoccupy nila ang mga matatas na building sa Makati. Tapos nagkaroon ng sagupaan. Maraming namatay na sundalo na sumusuporta sa gobyerno ng Cory administration. So, kailangan nila ng magaling na negotiator, yung nire-respeto ng mga Rangers para makipag-negotiate na para matapos na yung kaguluhan. Ang napili na government negotiator itong si Army Captain Enrique Dado. So, nasa panig siya ng gobyerno, hindi siya sumama sa kudita. Siya ang napili kasi respetado siya ng mga Army Scout Rangers. So, siya ang pinadala. Ang Chief of Staff noon, if I'm not mistaken, si General Arturo Enrile. So, yun. Gumalaw si Captain Enrique Dado at nagtagumpay siya sa kanyang misyon. Nakumbinsi niya ang mga Army Scout Rangers na itigil na ang putukan. So ito yung napagkasundoan na isa lang ang makulong. Yun lang regimental commander, yung pinakamataas, Colonel, if I'm not mistaken, is Colonel Galvez. Hindi ko na ma-sure, basta dapat ang makulong lang yung pinakamataas na commander, regimental commander ng Army Scout Regiment, Scout Ranger Regiment. All the rest, wala nang hindi na sila makakason, hindi na matatanggal. So, inako lahat ng regimental commander yung kasalanan. So, yun ang usapan. So, pumayag ang lahat. Kaya lang, after yung kudita na yun, ang nangyari, hindi natupad yung kasunduan. Maraming ikinulong. Hindi lang yung regimental commander. Okay, dito na umano yung prinsipyo. So si Captain Dado na nakipag-negotiate sa mga Army Scout Rangers, napahiya siya. Kasi hindi natupad yung kasunduan. Kaya dahil sa kanyang frustration, hindi natupad yung kasunduan, yun ang dahilan. Nag-resign siya from the military service. Kasi ang Armed Forces of the Philippines o ang Cory government noon, hindi tinupad yung magandang usapan. Kaya, lumabas siya sa serbisyo. Kaya kasi, sa tingin ko kung hindi siya lumabas sa serbisyo, nako, magiging general itong Captain Enrique Dado na ito. Pinaka mababa siguro 3-star general. Ang Class 83, isa sa pinaka successful na classes ng PMA. Nakaproduce siya ng 4 na Chief of Staff, 4-star general. So, sino-sino? Yan, General Bisaya, General Bisaya, General Anyo, General Erebere, and General Miranda. So again, ang dami ring general sa klase nila. Yun po, ang Class 83 na ang baron, ang pinakaastig na kadete is si Cadet Enrique Dado. So ito na, napailan na siya ng kaso. Tingnan natin, dadaan pa naman yan sa due process. Tingnan natin kung ano ang mangyayari.